Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Magtanggol Po, isang manggagamot na may 30 taon ng karanasan at ngayon sama-sama nating susuriin ang paksang ito. Mga kababayan, kayo na nagpapahalaga sa bawat araw upang ingatan ang pinakamahalagang yaman sa buhay, ang kalusugan. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung paano ang isang simpleng piraso ng tokwa na tila walang masamang epekto ay maaaring unti-unting makapinsala sa inyong mga bato kidneys paglampas ng edad 60. Ito ang katotohanang marami sa ating mga nakatatanda ang hindi nabigyan ng babala kahit na araw-araw silang kumakain ng tokwa sa paniniwalang ito ay para sa isang malusog na pamumuhay. Marami sa inyo ang itinuturing ang tokwa bilang karne mula sa bukid, isang pagkaing malinis, madaling tunawin at mababa sa taba. Kaya't buong tiwala ninyo itong isinasama sa pang-araw-araw na hapagkainan para maprotektahan ang kalusugan. Ngunit pagsapit natin sa edad na 60, malaki na ang ipinagbago ng ating katawan mula sa kakayahang mag-metabolize hanggang sa paggana ng ating mga bato sa pag-filter ng mga lason. At sa puntong iyon, ang tokwa ay hindi na lamang isang simpleng pampalusog. Kung ito ay isasabay sa maling uri ng pagkain, kakainin sa maling oras, o kokonsumuhin ng sobra-sobra, maaari itong maging sanhi ng pagbuo ng bato sa bato, kidney stones, at tahimik na magpahina sa paggana nito. Ang nakababahala ay hindi agad-agad mararamdaman ang pinsalang ito. Ito ay dahan-dahang naiipon, tulad ng patak ng tubig na unti-unting bumubutas sa isang bato. Kapag nagsimula na kayong makaramdam ng pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi, at patuloy na pagkapagod, malamang ay mabigat na ang pasanin ng inyong mga bato. Marami ang nagugulat na lamang nang matuklasan na ang pagkain kanilang pinagkakatiwalaan sa loob ng maraming taon ay siya palang ugat ng kanilang karamdaman. Sa katunayan, isang malawakang pag-aaral na sumubaybay sa mahigit 90,000 katao sa loob ng 10 taon ang nagpakita ng isang katotohanang dapat pagnilayan. Ang grupo ng mga taong kumonsumo ng tokwa sa tamang paraan ay nagpakita ng mas mababang panganib sa maraming malalang sakit. Samantala, ang grupo na mali ang paraan ng pagkonsumo ay nagpakita ng malaking pagtaas sa panganib ng pagkakaroon ng mga problema sa bato. Ipinapakita nito na ang problema ay wala sa tokwa mismo, kundi sa paraan ng ating pagkonsumo nito pagkatapos ng edad 60. Sa ating talakayan ngayon sa aking channel, ipapaliwanag ko ng malinaw ang 3 pinakamasamang kombinasyon na hindi dapat isabay sa tokwa at gagabayan ko kayo sa tamang paraan ng paggamit nito upang mapagaan ang trabaho ng inyong mga bato at tulungan itong unti-unting makabawi. Kung mayroon kayong tokwa sa inyong refrigerator ngayon o kung kumakain kayo nito kahit isang beses sa isang linggo, mangyaring mag-iwan ng numerong 1 sa comment section. Ito ay hindi lamang isang numero, kundi isang seryosong pangako sa kalusugan ng inyong mga bato at sa isang mas payapa, aktibo at matatag na pagtanda. Unang bahagi, ang papel ng tokwa sa kalusugan ng bato ng mga nakatatanda sa Pilipinas. Sa kulturang Pilipino, ang tokwa ay isang napakapamilyar at abot-kayang pagkain. Noong mga panahong luho pa ang karne at isda, ang tokwa ay itinuturing na yaman mula sa bukirin, isang mahalagang mapagkukunan ng protina na bumuhay sa maraming henerasyon. Hindi nagkataon na pinahalagahan ng ating mga ninuno ang tokwa. Ito ay hindi lamang pagkain, kundi isang simbolo ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Mula sa pananaw ng modernong medisina, ang papel ng tokwa sa kalusugan ay malinaw na napatunayan, lalo na para sa mga edad 60 pataas. Kung kailan natural na humihina ang paggana ng bato dahil sa pagtanda, ang tokwa ay tila isang tahimik ngunit napakalaking biyaya mula sa kalikasan. Sa pagtanda, hindi na sapat ang lakas ng mga bato upang iproseso ang malaking dami ng dumi na nagmumula sa protina ng hayop tulad ng baka at baboy. Sa proseso ng pagtunaw, ang mga protinang ito ay lumilikha ng maraming metabolic waste na naglalaman ng nitrogen at acid na pumipilit sa mga bato na magtrabaho ng mas mabigat. Sa kabaligtaran, ang protina mula sa halaman tulad ng tokwa ay may mas magaan na istruktura, mas madaling i-metabolize at lumilikha ng mas kaunting dumi. Maraming pag-aaral sa nutrisyon ang nagpapakita na kapag pinalitan ang bahagi ng protina ng hayop ng protina ng halaman, ang bigat sa pag-filter ng mga bato ay maaaring mabawasan ng humigit kumulang 35%.
Ito ang dahilan kung bakit sa aking 25 taong klinikal na karanasan, madalas kong ipinapayo sa mga pasyenteng may mahinang bato, madalas na pag-ihi sa gabi, o bumababa ang glomerular filtration rate na unahin ang tokwa kaysa sa pulang karne. Gayunpaman, mga kababayan, kailangan nating harapin ang isang napakahalagang katotohanan. Ang linya sa pagitan ng mabuting pagkain at pagkaing nagiging lason ay napakanipis. Tulad ng isang mahalagang gamot, kung gagamitin sa maling paraan o maling oras, hindi ito makakagaling kundi makakasama pa. Ang tokwa ay hindi exempted sa patakarang ito. Ang tokwa ay may natural na mataas na antas ng calcium na mabuti para sa mga buto ng mga nakatatanda. Ngunit kapag ang calcium na ito ay napunta sa maling metabolic environment sa katawan, lalo na kapag isinabay sa ilang hindi angkop na pagkain, maaari itong mamuo, magkristal at maging bato sa daanan ng ihi o sa iba pang organ. Isipin ninyo ito sa isang simpleng paraan. Ang isang piraso ng puti at malambot na tokwa na itinuturing na banayad at madaling tunawin ay maaaring maging matitigas at matutulis na bato na tahimik na sumisira sa inyong mga bato mula sa loob. Ito ay hindi pananakot, kundi isang bagay na personal kong nasaksihan sa aking karanasan sa paggamot. Sa maraming pasyente ng urinary stones na isinugod sa emergency room dahil sa matinding pananakit ng bato, marami sa kanila ang may isang kapansin-pansing pagkakatulad. Regular silang kumakain ng tokwa, ngunit mali ang paraan ng kanilang pagsasama nito sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Kaya, nasaan ang problema? Nangangahulugan ba ito na hindi na kayo dapat kumain ng tokwa? Ang sagot ko ay malinaw, hindi po. Ang tokwa ay walang kasalanan. Ito ay nananatiling isang malusog, masustansyang pagkain at napakaangkop para sa mga nakatatanda kung gagamitin ng tama. Ang susi ay nasa mga pagkaing isinasabay ninyo sa tokwa sa inyong hapagkainan. Ang mga pagkaing ito na tila hindi nakakapinsala, na idinaragdag sa sabaw o inihahalo sa kanin, ang siyang nagiging dahilan kung bakit ang tokwa ay nagiging sanhi ng pinsala sa kalusugan. Ikalawang bahagi, 3 pagkaing bawal, isabay sa tokwa na sumisira sa bato. Mula sa bahaging ito, nais kong magdahan-dahan kayo, makinig at magnilay. Dahil ang ibabahagi ko ay hindi kaalamang mula sa libro, kundi mga pang-araw-araw na pagkakamali na nangyayari sa kusina ng maraming pamilyang Pilipino. Unang bawal na pagkain, spinach. Ang spinach ay isang napakapamilyar na gulay sa hapagkainang Pilipino, lalo na sa mga pamilyang may nakatatanda. Matagal na itong itinuturing na simbolo ng kalusugan, mayaman sa iron, bitamina at antioxidants. Ngunit mga kababayan, sa nutrisyon, ang isang mabuting pagkain ay hindi nangangahulugang mabuti sa lahat ng kombinasyon. Ang spinach mismo ay napakabuti, ngunit sa sandaling isama ito sa tokwa, isang hindi magandang reaksyong kemikal ang nangyayari sa loob ng ating katawan. Ang spinach ay naglalaman ng malaking halaga ng oxalic acid o oxalate. Kung ito ay papasok sa katawan ng mag-isa, medyo madali itong mailalabas. Sa kabilang banda, ang tokwa ay napakayaman sa calcium na mahalaga para sa matibay na buto. Kapag ang oxalic acid mula sa spinach at ang calcium mula sa tokwa ay nagtagpo ng sabay, sila ay nagsasama upang bumuo ng isang compound na tinatawag na calcium oxalate. Ito ay isang sangkap na hindi natutunaw sa tubig. Hindi ito kayang tunawin o ilabas ng ating katawan ng madali. Sa madaling salita, ito ang mga binhi ng bato na nabubuo mismo sa inyong mga bato at daanan ng ihi. Isipin ninyo ang isang pamilyar na eksena. Isang mangkok ng mainit na sinabawang tokwa na may spinach. Mukha itong malusog at nagpapaginhawa. Ngunit kung ang pagkaing ito ay paulit-ulit na inihahain linggo-linggo, ito ay nagiging proseso ng dahan-dahang pag-iipon ng calcium oxalate sa inyong mga bato. Sa una, wala kayong mararamdamang sakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang maliliit na kristal na ito ay lalaki. Magdidikit-dikit at magiging kidney stones na magpapabawas sa kakayahan ng bato na mag-filter ng dugo at magdudulot ng matinding sakit. Ang pinakanakakatakot ay hindi ang biglaang sakit, kundi ang tahimik at pangmatagalang pinsala. Paano ito maiiwasan? Ang oxalic acid ay sensitibo sa init at madaling matunaw sa tubig, kaya ang pinakamahalagang hakbang ay i-blanch o ilubog muna ang spinach sa kumukulong tubig.
Pagkatapos, alisin ang spinach, banlawan ng malinis na tubig bago ito gamitin sa pagluluto kasama ng tokwa. Gayunpaman, kung kayo ay may kasaysayan ng kidney stones, mas matalinong iwasan na lang ang kombinasyong ito. Ikalawang bawal na pagkain, pritong tokwa skin, tauhuki at ready-to-eat fried tokwa. Nais kong maging prangka sa inyo tungkol sa isang uri ng pagkain na pinagkakatiwalaan ng marami sa atin. Ito ang pritong tokwa, skin, at ang mga nakapritong tokwa na nabibili ng luto na sa mga palengke at supermarket. Marami sa inyo ang mahihirapang maniwala dahil ang mga ito ay gawa rin sa soybeans. Ngunit bilang isang profesional sa kalusugan na may 45 taong karanasan, kailangan kong sabihin ng isang masakit ngunit mahalagang katotohanan. Ang kinakain ninyo ay hindi na purong tokwa, kundi mantika na nagbalat kayong tokwa. Para sa mga taong higit sa 60, lalo na sa mga may senyalis na ng paghina ng bato, ang mga pagkaing ito ay isang masarap na bomba. Hindi ito sasabog agad, ngunit araw-araw, tahimik nitong sinisira ang inyong mga daluyan ng dugo at ang maliliit na filter ng inyong bato. Ang istruktura ng tokwa ay parang espongha. Kapag inilubog sa kumukulong mantika, ang tubig sa loob ay lumalabas at ang espasyong iyon ay pinupuno ng mainit na mantika. Ang 100 gramo ng sariwang tokwa ay may 84 calories lamang, ngunit pagkatapos iprito, maaari itong tumaas sa higit 340 calories. Ngunit ang problema ay hindi ang calories, kundi ang kalidad ng mantika. Sa maramihang produksyon, ang mantika ay paulit-ulit na ginagamit, na nagiging oxidized at lumilikha ng mga nakalalasong compound na sumisira sa mga daluyan ng dugo at bumabara sa mga filter ng bato. Bukod dito, ang mga produktong ito ay naglalaman ng napakataas na antas ng nakatagong asin sodium mula sa mga pampalasa. Ang sobrang alat ay sanhi ng alta presyon na siyang numero 1 kaaway ng mga bato. Paano ito maiiwasan? Kung talagang kailangan ninyong gamitin ito, ang unang hakbang ay pakuluan ito sa maraming tubig upang matunaw at lumutang ang sobrang mantika. Pagkatapos, palamigin ng bahagya at pigain ng maigi upang matanggal ang natitirang mantika at alat bago lutuin. Ngunit ang pinakamabuting payo ay iwasan ito hanggat maaari. Ikatlong bawal na pagkain, tokwang gawa sa genetically modified soybeans. Ito ang pinakatusong babala sa lahat. Hindi ito nakikita ng mata, walang kakaibang amoy, ngunit tahimik na nanunuot sa katawan. Ito ang tokwa na gawa sa GMO soybeans. Sa mga palengke o supermarket, mapapansin ninyo ang pagkakaiba sa presyo. May mga tokwa na gawa sa lokal na soybeans na medyo mas mahal. Sa tabi nito ay mga tokwa na napakamura. Sa panlabas, pareho sila. Ngunit ang pinakamahalagang pagkakaiba ay nasa pinagmulan. Marami sa mga murang tokwa ay gawa sa imported na soybeans at karamihan sa mga ito ay GMO na idinisenyo upang mabuhay kahit sprayan ng malalakas na pamatay damo tulad ng glyphosate. Nangangahulugan ito na sa buong proseso ng paglaki, ang butil ng soybean ay sumisipsip at nag-iipon ng kemikal na ito. Kapag ginawa itong tokwa, hindi lang protina ang kinakain ninyo, kundi maliliit na dosis ng pamatay damo araw-araw. Ang kemikal na ito ay naglalagay ng mabigat na pasanin sa atay at bato para sa detoxification. Para sa isang matandang katawan na mahina na ang kakayahang mag-detox, ang pinsala ay mas mabilis at mas malalim. Paano ito maiiwasan? Maging ugali ang pagbabasa ng label bago tumingin sa presyo. Unahin ang mga produktong nagsasabing 100% locally sourced soybeans o may sertipikasyon na organic. Ang kaunting dagdag sa presyo ngayon ay isang pamumuhunan para sa inyong kalusugan at buhay sa hinaharap. Ikatlong bahagi. Mga miracle pair na pagkain na tumutulong buhayin ang bato. Ngayong alam na ninyo ang mga dapat iwasan, pag-usapan naman natin ang mga tamang kombinasyon na makakatulong sa inyong mga bato. Unang miracle pair, tokwa at seaweed, damong dagat. Ang unang kasama na kayang paginhawahin ang pagod ng mga bato ay ang seaweed o damong dagat. Sa kulturang Pilipino, ang seaweed ay hindi lamang pagkain, kundi may malalim na kahulugan. Ang tokwa ay naglalaman ng isang mahalagang sangkap na tinatawag na saponin na tumutulong linisin ang mga daluyan ng dugo. Gayunpaman, mayroon itong isang depekto. Nagdudulot ito ng paglabas ng iodine mula sa katawan
ang kakulangan sa iodine ay maaaring maging sanhi ng problema sa thyroid. Dito pumapasok ang seaweed. Ang seaweed ay isa sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng iodine na perpektong pumupuno sa nawawala dahil sa sapunin. Bukod pa rito, ang malagkit na sangkap sa seaweed na tinatawag na alginate ay parang isang biolohikal na espongha na sumisipsip ng mga heavy metal at lason sa dugo na nagpapagaan sa trabaho ng mga bato. Ang pinakamainam na paraan ay isang simpleng sinabawang tokwa at seaweed na hindi masyadong maalat. Ikalawang miracle pair, tokwa at kutsay garlic chives. Ang ikalawang himalang pares ay ang kutsay, isang gulay na madalas nating binabaliwala. Sa tradisyonal at modernong medisina, ang kutsay ay may malapit na kaugnayan sa atay at bato. Ang tokwa ay itinuturing na malamig na pagkain. Para sa mga nakatatanda na natural nang humihina ang init ng katawan, ang sobrang pagkain ng malamig ay maaaring magdulot ng kabag at pananakit ng tiyan. Ang kutsay, na isang mainit na pagkain, ay nagsisilbing pambalanse. Ang init nito ay nag-neutralize sa lamig ng tokwa na tumutulong sa mas mahusay na panunaw at sirkulasyon ng dugo. Sa pananaw ng siyensya, ang kutsay ay naglalaman ng allyl sulfide na tumutulong sa katawan na mas mahusay na maabsorb ang protina mula sa tokwa at ang vitamin B1 na mahalaga para sa nervous system at paggana ng bato. Ang mga simpleng lutuin tulad ng ginisang tokwa at kutsay ay napakabisa. Ikatlong miracle pair, tokwa at toge bean sprouts. May isa pang tahimik ngunit napakahalagang kaibigan ng tokwa, ang toge. Sa proseso ng paggawa ng tokwa mula sa soybeans, halos lahat ng vitamin C at fiber ay nawawala. Ngunit kapag ang soybean ay pinatubo at naging toge, himalang lumilikha ito ng vitamin C, isang sangkap na wala sa tuyong butil. Para sa mga nakatatanda, ang vitamin C ay hindi lamang para sa resistensya, kundi para protektahan din ang mga daluyan ng dugo at suportahan ang bato laban sa pagtanda. Kapag pinagsama, ang protina ng tokwa ay nag-aalaga sa mga kalamnan, habang ang vitamin C ng toge ay nagpapalakas ng immune system. Bukod dito, ang ugat ng toge ay naglalaman ng asparagine acid na tumutulong sa bato na ilabas ang mga lason. Ang dalawang ito, kapag pinagsama, ay nagbibigay ng sabay-sabay na proteksyon para sa buto, kalamnan at bato. Ang isang simpleng ulam, tulad ng sinabawang toge na may tokwa o ginisang toge at tokwa, ay isang perpektong halimbawa. Conclusion, ang prinsipyo ng tatlong hindi at dalawang oo. Upang gawing simple ang lahat, tandaan natin ang prinsipyong ito. Tatlong hindi. 1. Hindi pagsasamahin ang hilaw na spinach at tokwa. Kung gagamitin ang spinach, i-blanch muna. R. Hindi dapat ituring na malusog na pagkain ang mga nabibiling pritong tokwa o tokwa skin na lubog sa mantika. Kung gagamitin, pakuluan at pigain muna. 3. HIND dapat baliwalain ang panganib ng tokwa mula sa GMO soybeans. Piliin ang lokal o organic. 2 oo. 1. Oo. Isama ang seaweed sa pagkain ng tokwa para mapunan ng iodine at matulungan ng bato sa pag-detox. 2. Oo. Isama ang kutsay o toge para mabalanse ang lamig ng tokwa at mapalakas ang benepisyo nito. Ang kalusugan, lalo na ng ating mga bato, ay hindi nakasalalay sa mamahaling gamot kundi sa maliliit na pagpili sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ang pagpili ng ginisang toge at tokwa ngayong gabi, sa halip na sinabawang tokwa at spinach, ay maaaring ang hakbang na magbibigay sa inyo ng 10 pang taon ng malusog na buhay. Ang ating mga bato ay tahimik na organo. Kapag nasira, mahirap nang ibalik. Ngunit kung aalagaan natin sila ng tama, maaari silang manatiling matibay hanggang sa ating pagtanda. Kung nakatulong sa inyo ang nilalamang ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang isang simpleng pagbabahagi ay maaaring maging kaligtasan para sa bato ng isang tao. Sa susunod nating talakayan, ibubunyag ko ang mga mapanganib na senyales ng problema sa bato na makikita lamang sa inyong mga kuko. Huwag ninyo itong palampasin. Sa huli, dalangin ko ang kasaganaan, kalusugan at mahabang buhay para sa inyo at sa inyong pamilya. Mangyaring mag-iwan ng salitang pagpapala sa comment section upang ikalat ang positibong enerhiyang ito. Ako ang inyong kasama sa landas ng kalusugan, si Dr. Magtanggol Po.
Maraming salamat sa inyong pakikinig.